kakaiba at mapapa-second look ka sa itsura na itong scooter na to kapag nilabas na ito sa atin, ay malamang makakakuha na ng katapat ang mga leading brand, lalo na kung ang SRP nito ay pasok sa competitive pricing sa Philippine market at may mababang down payment. Tsak siguradong maraming kukuha nito. Sa mukha pa lang ay makikita mo na ang angas nitong scooter na to, at ang isang maganda pa dito ay naka-mono siya clip style ang rear suspension nito, kaya mas lalong sporty ang tindig. Tignan nating maigi ang full specification nitong motor na to at kung magkano ba ang possible na presyo nito. Tara, simulan na natin ang video. Simulan natin sa makina. Mga bossing, meron itong 160cc displacement, single cylinder, single overhead camshaft, 4-stroke at naka 4 valves with Euro 5 engine. Naka-liquid cooled na din pala ito at Bosch fuel injected. Grabe naman ang specs. Solid na solid, pang modern day maxi scoot na agad ang kanyang introduction pagdating sa kanyang makina. Meron itong max power na 14.5 horsepower at 8,000 RPM, maximum torque na 15.4 Nm at 6,000 RPM. Malakas to. May bore and stroke na 59mm by 57.8mm. Solid At may compression ratio na 11.2:1. Perfect at up-to-date ang specs ng makina nito, kaya kayang-kayang sumabay sa mga bagong maxi scoot ngayon sa Philippine market. Pagdating naman sa mga suspension nito ay meron nitong standard front fork telescopic suspension sa harapan, at ito yung nagustuhan ko dito sa scooter na to dahil naka single sided monoshock absorber na pala ito, kaya maganda ang tindig at very sporty ang dating sa bandang likuran. Kitang kita nyo naman yung pagka monoshock nya, talaga namang maganda at bagay dun sa kanyang harapang muka. Pagdating naman sa kanyang braking power ay hindi tinipid. Meron ito mga bossing na dual hydraulic disc brake sa front and sa rear, at meron din ito or loaded ito ng anti-lock braking system or outstanding braking system na ABS. So alam naman natin na kapag ang motor mo ay naka-ABS, talaga namang perfect at modern na ang iyong safety features pagdating sa mga preno. At wait, there's more. Meron din pala itong traction control system. Wow, talaga namang sulit na sulit. Binigyan niya na ng ABS at meron pang TCS. So anti-lock braking system plus traction control system equals modern day scooter pagdating sa safety feature. At i-check naman natin mga bossing ang kanyang dimension para malaman natin yung kanyang haba, lapad at taas. Pagdating sa dimension, meron itong 1,994 sa kanyang length or haba, 741mm sa kanyang width or lapad, at 1,135 sa kanya namang height. So yan po ang kanyang length, width, and height na dimension. Then when it comes to seat height, meron tayong 803mm para sa kanyang seat height. Abot po yan ng 5'5" na height. At 1,380mm naman para sa ating wheelbase. May bigat ito na 135 kg. So parang lamang lang si ADB or lamang lang siya sa ADB ng 3 kilo. Kasi ang timbang ni ADB Honda is 132 kg. When it comes to fuel capacity naman, ang laman nito ay 7.4 liters. So ang fuel capacity niya is 7.4. Standard naman yan, hindi na masama. At meron itong 45 kilometers per liter na fuel consumption. So syempre depende yan sa rider weight at sa riding habit. Sa mga gulong naman tayo mga bossing, meron itong sukat na 120 by 70 by 13 para sa kanyang front wheel at 130 70 13 naman para sa kanyang rear wheel. So yan ang sukat ng kanyang mga gulong. Parehas po yung tubeless tires at naka-casted alloy wheels na. So 120 70 13 sa harap, 130 70 13 naman sa likod. So medyo may pagka-wide profile din ito at naka-tubeless tires na rin. At ito pa ang ibang mga special features na itong scooter na to. Meron siyang smart keyless system at naked sporty handlebar na talaga namang pang-adventure ang datingan. Front fuel cap na pinaka nagustuhan ko kasi hindi mo na kailangan tumayo para wag magkakarga ka ng gasolina dahil nasa harapan mo na ang fuel cap mo. With under-seat remote control, so pwede mong buksan yung kanyang under-seat compartment gamit yung iyong remote or yung iyong USB or yung smart keyless system mo. Then with quick USB charging port, dual projector headlights, yun yung pinakamaganda at astig tignan dun sa kanyang harapan na muka or sa front cowling. And then yung kanyang all LED lighting, so lahat po ng ilaw niyan magsimula sa signal light, tail light, park light at headlight ay all LED na po.
with traction control system, anti-lock braking system, start and stop system, hazard light button, at meron din itong passing light button. And yung new aerodynamic cowling design niya sa kanyang katawan na talaga namang kala mo yun, motorcycle from the future, di ba? So yung mukha niya halos may kahawig sa Kawasaki na big bike, and then yung side fairings niya ay napakaganda at very unique. Sobrang sulit naman talaga ng specs ng scooter na to pagdating sa makina. Sumasabay din talaga sa mga modern day na maxi scoot dahil kompleto din ito pagdating sa safety features tulad ng ABS, TCS at side stand kill switch. So para sa akin, not bad na to, at tignan nyo naman, very unique ang design. Ang tanong, magkano ba ang magiging SRP nito once na lumabas ito sa Philippine market? Sa mga ganitong scooter na maganda ang tindig at sporty look, naka-monoshock, naked handlebar, may ABS at TCS, talaga namang nakikita na agad natin na magiging SRP nito. I'm sure naiisip nyo na nasa around 150 to 160k magiging SRP nito pag nilabas sa Philippine market. Pero ako feeling ko mas mababa pa dito ang magiging SRP niyan. Baka nasa 120 or 130k lang ang SRP. At ang good news, sana mas mababa pa ito lumabas at may murang down payment para naman ma-avail ng mga tropa natin na mahilig sa mga gantong design na scooter. This one is DRGBT SYM scooter or adventure scooter from SYM. Once again, this is Vlog Nicosa for more scooter update this 2025.